Good morning sa inyong lahat mga kalahi. Kagigising ko lang. Nag-toothbrush lang tayo at naghilamos. Ito yung maganda sa trabaho natin. Nandito lang tayo sa lungga natin. Hindi na tayo babiyahe. Anyway, usap-usapan na po. Balak nilang subukang i-impeach si Vice President Sara Duterte. So yan po ang ating pag-uusapan. Paki-like po muna ang video ito at subscribe. Okay, narinig na natin ito una kay Trillanes. So alam na natin na maari nilang gawin ito. So usap-usapan na next week ay maghahain na sila ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Alright? So, may pag-asa yan. Malaki ang pag-asa niya na maipasa yan at gumulong sa Kongreso. At meron silang numero dyan dahil ang daming bataan dyan ni Tambaloslos. Pwedeng gumulong yan. So ito yung yung nakikita natin at ito yung sinabi talaga ni Vice President Sara Duterte na talagang totoo yung sinabi niya na kapag ikaw threat ka sa Pangulo, threat ka sa susunod na eleksyon, ikaw ay malakas, ang popularity mo ay hindi natitinag, nandun ka pa rin sa taas. So una, ang gagawin, sisiraan ka Yung unang paninira nila na 125 million confidential fund, yan po ay sinagot ni Vice President Sara mismo sa Congress nung nagdi-deliberation sila ng budget. At tinanong siya dyan, marami nagtanong sa kanyang mga congressman. Unang-una na, si Castro, yung komunistang si Castro. At sinagot naman sila kung saan niya ginamit yan. Actually, naka-report na yan sa COA. Pwede niyong i-check doon. Ginamit yan sa mga komunista. Diyan ginamit yan. Pero at talagang layunin nila, una sirain nila si Vice President Sara. Ang sabi nga sa mga interview naalala ko to, in-interview si Drilon, nakisawsaw pa si Drilon diyan. Kasi mahigit 1 taon na yata yan Pinabalik-balik lang nila. Halos lahat naman ng mga halos lahat ng mga paninira na sinasabi nila, pinabalik-balik lang Kagaya kay Tatay Digong. Yung mga ICC, pabalik-balik lang yan. Mawawala, babalik, mawawala, babalik. So talagang propaganda yan. Kasi ang propaganda, kailangan paulit-ulit mong sabihin. Paulit-ulit mong sabihin hanggang sa maniwala ang mga tao. Huli kong narinig yan, huli kong narinig na nagsabi niyan, si Donald Trump. Amerika na, US na. Ganyan din ginagawa po nung grupo ni Biden. Sabi ko nga sa inyo, itong grupo ni Biden saka yung grupo dito ng mga Aquino, Dilawan, iisa ang bituka. So, yung confidential fund na yan, wala silang masabi na ninakaw yan, ibinulsa. Hindi nila masabi. Ang sinasabi nila, tinanong nga si Drilon, naalala ko to meron bang korupsyon kayong nakikita? Ang sagot lang nila, there is a possibility. So ikaw, nanonood ka ng TV, mapapanood mo si Drilon sa news, mag-iisip ka ngayon, ay meron yata. Walang konkreto. Yun po yung propaganda. Guguluhin nila yung isip mo. Magdadalawang isip ka ngayon sa pagsuporta kay Vice President Sara. Pero
wala talagang konkreto at wala silang sinasabi na ito'y ninakaw, ibinulsa. Ang sinasabi nila, ginastos ng 11 days. Dati yata parang 19 days, 20 days. Naging 11 days. Yung 1.4 billion budget kada araw sa flood control. Mas malaki yun. Mas malaking budget po yun na hindi natin nakita. Samantalang yung explanation ni Vice President Sara doon sa 125 million, ang nagtanong si Castro, sinagot niya direkta, ginagamit ko yan para sa mga komunista, para magtik-tik ng mga rekrutan, magtik-tik ng droga, baka sa school merong bentahan ng droga, yung mga manyak na teacher, para magtik-tik. Kailangan mayroon kang confidential fund para mas mapadali ang iyong trabaho. Pwede mo namang magawa yan kahit walang confidential fund, pero mapapatagal ang trabaho at hindi malawak ang magiging trabaho mo. Kasi buong Pilipinas, ang mga school, yan ang hawak ni Vice President Sara sa DepEd. Okay? So, kung meron kang budget na ganyan, mas mapapadali ang iyong trabaho. Kaya lang, galit nga sila kay Vice President Sara, lalo na yung mga komunista. Kasi, sino bang may gusto? Eh di ayaw ko niyan, sa amin mo pala ginagamit niya, kailangan mawala yan. Pinasama nila ang 125 million na confidential fund. Isa pa, nakita rin siguro ito ng Malacanang, si Lisa Marcos, na pwede rin gawing pantiktik ni Vice President Sara sa Malacanang mismo. Kasi pwede rin silang tiktikan ni Vice President Sara kung ano yung mga plano nila, ginagawa nila. Gamit ang perang 125 million. So, inalis nila yan. Para rin mapilayan at least isang daliri si Vice President Sara. Ganyan po yung ginagawa nila sa mga, sabihin natin, threat ito, threat. Kahit hindi ka Duterte, example na lang, Kibuloy, Harry Roque, yan mga kinakasuhan na nila. Pero mamaya, balikan natin yan. So, yung mga ihahain daw, yung mga ikakaso, yung mga posibleng ikakaso sa impeachment, pag inihain na, baka isa yan sa complaint, yung 125 million. At yung napapabalitang dating textbook, yung laptop na overpriced. So, yun yung mga halimbawa o example na pwedeng gawin nilang may tawag kasi sa English nun eh, ground. Baka yun ang kanilang dahilan. Pero may mga nagsasabi na abogado na mahina ang kanilang ikakaso. Pero pwedeng gumulong yan dahil hawak nila ang Congress. Okay? At pwedeng maaprubahan din yan. Ngayon, kapag pumasa yan sa Kamara, sa Congress, ang susunod niyan, pupunta yan sa Senado. Doon, isasagawa ang paglilitis. Matagal po yan. Napakatagal niyang paglilitis na yan. Una, magpe-present yung mga nag-aakusa. May mga sari-sariling abogado yan. Tapos mag-present nung nag-aakusa. Yung defense naman ang magpe-present. Tapos magkakaroon yan ng yung tanungan, alam niyo sa korte. Parang interrogation, ano ba tawag doon?
Wala kasi tayong alam sa abogado. So, ganun po mangyayari sa impeachment. Matagal po yan. Ang nakikita ko lang, halimbawa, malapit na yung impeachment. Baka merong gumalaw. Siguro, mga militar. Kasi, alam naman na yung ating presidente ay gumagamit ng pulburon. There's no question At hindi na yan debatable. Hindi na pinagdidebatihan yan kung totoo ba na gumagamit ang Pangulo ng pulburon. Hindi Kasi hindi naman nila inaamin, hindi rin nila dinideny. Tinanong si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa cocaine. Ano sabi? Ganun lang ang sinagot. Sagot ba yan ng sincere na presidente, seryosong presidente sa seryosong tanong? Ano yung pagtatawa niya? Ibig sabihin, wala siyang maisagot. Ayaw niyang pag-usapan. Umiiwas siya. So yan talaga, totoo yan. At ang dami ng ebidensya. Magsigising kayo. Pero marami pa rin mga yung nagko-comment, mga troll. Bayaran po yun. Pero yung iba, wala na. Bumaliktad na. Gumuho na, nabawasan na yung bumoto sa kanyang 31 million na bumoto sa kanya. Nabawasan na ng husto at lumagapak na siya sa survey. So hindi na debatable yung yung paggamit niya ng pulburon. So wala na tayo sa panahon ng EDSA People Power. Ang EDSA People Power nagsimula noong EDSA 1 is 1986. Tapos nasundan ng EDSA 2 kay ERA. Masyadong malaki na yung gap ng years ng agwat, Almost 40 years, 1986. Magkaiba na ngayon. Marami nang nabago. So, yung people power, wala na yan sa panahon ngayon. Unang-una, excuse po. Dati kasi, mura talaga bilihin. Magaan pa ang buhay. Ngayon, kailangan ng magtrabaho, hindi lang ang tatay. Pati nanay, nagtatrabaho na. At yung mga anak. Dati kung meron kang may asawa, mag-asawa, tas may mga 4 na anak. Kahit ang may trabaho lang ay tatay, kaya nang buhayin. Dahil mura ang bilihin, mura ang tuition fee, kaya nang mamuhay. Nakakasurvive na, nakakasapat na yung kinikita. Ngayon, mahirap. So, kung magpi-people power, aalis sila sa trabaho, hindi sila papasok. So, mahirap po. Uso nga ngayon yung work at home, kagaya nung ginagawa ko. Hindi na panahon ng people power. Ang people power nga, sinasabi nila, nandito na sa social media. Dito po tayo mag-people power. Sa pamamagitan ng likes, comments, dyan nyo maipapakita yung inyong suporta sa magkabilang panig kung kanino kayo sumusuporta. Magsipag kayo, mag-post. Yan na po yung people power. I-share nyo yung mga photos, videos na halimbawa Duterte supporter kayo. I-share nyo lang, mag-comment kayo, share nyo ng i-share, mag-post kayo ng mag-post. Yan na po yung people power.
Kanya nga sila nag-hire ng mga troll. Ano? Para mag-spread sila ng suporta. Siyempre, doon sa nagbabayad sa kanila. Yun ang susuportahan nila. Kaya nga nauso yan. So, wala na tayo sa panahon ng EDSA People Power. Yung mga panghaharas naman ng administrasyong ito, yan nga yung sinasabing threat at parang balakid, no? Kagaya ni Kibuloy, Harry Roque, yung mga mayor na sinuspinde, yan po yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, mga governor sinuspinde. Ang layunin po niyan para ma-eliminate at mapilayan ang mga Duterte. Unang-una na si Kibuloy. Si Kibuloy dati meron siyang SMNI. Doon malayang nakakapagsalita si dating Pangulong Duterte, yung gikan sa masa. Una, tinira nila yung 125 million confidential fund ni Vice President Sara. Diyan po nag-umpisa yung paninira nila eh. Ang ginawa ni Tatay Digong, sumagot siya. Nagkaroon ng gikan sa masa sa SMNI. Sumagot siya at hindi naman niya inatake ang Congress, lalo na si Martin. Ang sinabi niya, open the book. Saan nyo ginagastos? Saan nyo ginagastos ang pera ng bayan? Honestly ako, wala akong alam doon eh. Pero dahil sa pagbubulgar ni Tatay Digong, na naisip ng mga tao, oo nga, saan ninyo dinadala? At nung sumambulat na sa taong bayan, na kung merong mga projects yung Congress, mag-i-issue lang ng certificate. May programa ka, issue lang ng certificate. Hindi na tatanungin ng COA. O ganoon. Dahil meron silang batas na ginawa at ipinasa. Sertipikahan lang, okay na. Hindi na bubusisihin sa mo ginastos. Unlike sa US, talagang yung ginastos mo ng pangmeryenda, politiko po ito. Sumakay ka ng taxi, nandoon. Inihayag po naman yan ni Sas Rogando. Doon sa US, yung mga congressman, senator, kung meron silang lakad sa labas, siyempre, ikaw ay magmimeryenda. Napanood ko yan kila Arnel Ignacio. Ito lang po yung kinain namin, isda, may sabaw, ganun. Pasabihin, maluho tayo. Napapanood ko yan eh. Kasi gastos ng gobyerno yan eh. Kung meron silang lakad sa labas, may trabaho sila sa labas, magmimeryenda ka. May budget sila eh. Budget na kung saan galing sa mga tao. So, medyo napalayo tayo, no? Saan ba tayo? So, doon na tayo sa kay Kibuloy, ano? Kay Kibuloy na tayo, no? Yung sagikan sa masa. Kaya, dahil nabwisit siguro si Tambaloslos, ginawa nila ng paraan yung SMNI na matanggal. Buwisit itong SMNI na to. Tinitira tayo. Balakid dito. Kailangan tanggalin natin yan. Ano? Dahil totoo yung sinasabi. Wala naman tayong inaakusahan, pero why don't you open the book? Magkaroon ng transparency. Mga congressman, lalo ka na Speaker of the House, saan mo ginagastos ang pera ng bayan? Dahil mayroon tayong karapatan eh. Buwis yun eh. Yung buwis galing sa mga tao yan eh. Di ba? Parang pinagkakait nila kung saan nila ginagastos yung pera. Yung ginawa nila, una, tinrabaho nila SMNI. Dahil ito yung platform na ginagamit ni Tatay Digong. Hanggang sa trabahuin na rin nila si Kibuloy.
Dahil nakakapagsalita si Kibuloy. Kibuloy, maraming member yung kanilang church. Hindi po ako kaanib doon. At internationally, yung kanilang church. Halos lahat naman na religion ngayon, international na. Hindi lang sa Pilipinas. So, gusto nilang pilayan yung mga malalapit sa Duterte. Siyempre, pati na rin mga Duterte. Nagkaroon ng 100 million pesos na reward. 'Di ba? Naging wanted si Kibuloy. Yung kaso niya ay dismiss na, binuhay na lang at nag-imbento ng ibang kaso na non-bailable para hindi raw makapagpiyansa, para kulong agad. Nag-imbento sila ng kasong ganon at nag-release ng warrant of arrest. Yun ngayon ang tinitignan at usap-usapan kung legal ba yung warrant of arrest o baka yung dala nila nung lumusob sila sa KOJC ay baka peke kasi hindi nabusisi pa yan. Anyway, dahil nagpataw ng 100 million sa ulo ni Kibuloy, parang nagkaroon sila ng counter, 10 million para sa magtuturo kung sino yung nag-utos, parang ganon, o kung sino yung mastermind nung paglusob doon sa KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Naisip naman ng administrasyon ngayon, o kaya ng PNP, o kaya ni Lisa, na nagano si Kibuloy ng 10 million para sa makakaturo na kung sino yung mastermind nun, sinong nag-utos nun, kung sino talaga yung mananagot dun sa paglusob nila. Nag-offer siya ng 10 million reward. Meaning, nakita ng administrasyon, may pera si Kibuloy. Ang latest ngayon, pinaprease lahat ng asset ni Kibuloy. So talagang hindi titigilan. Kailangang maparalyze lahat ng lumalaban. Hindi naman actually lumalaban eh. Karamihan nagtatanong lang eh. 'Di ba? Bakit ganito? Kasi karapatan natin magtanong eh. Buwis yung ginagamit nilang pera at sila ang humahawak. Karapatan natin magtanong. At the same time, yung pulboron, doon sila siguro galit na galit. Dahil lumaganap na eh. So, lahat ng pwedeng i-paralyze nila, pwede nilang pilayan, dapat nilang pilayan, ginagawa nila, kagaya ni Kibuloy. At si Kibuloy, parang, duda ko lang, parang hindi naman nila hinahanap. Di ba wanted ka mo? Parang hindi naman nila hinahanap. Ang dami ng wanted eh. Si Bantag, hindi naman nila makita-kita. Nasa Baguio lang si Bantag. Parang ang ginagawa nila, pinatatahimik lang, binubugaw lang nila. Alam mo yung aso, yung tahol lang ng tahol. Hindi naman siya nangangagat. Pag lumapit ka sa bahay nila, tahol-tahol, binubugaw lang nila. Ganon yung parang ginawa kay Kibuloy. So, ito ngayon yung latest, yung lahat ng asset, ari-arian ni Kibuloy ay naka-freeze. Yan po ang order ng Court of Appeals. Pero, siyempre, inalmahan nila yan ni Atty. Torion. Meron pong, kumbaga, inapila nila sa Supreme Court. Walang basis daw yun. Kasi, ang kaso naman, iba naman eh. Parang rape, di ba yung kaso? So, yan po ang ginagawa nila kapag may threat at ikaw ay kaalyado ng mga threat, gaya ni Harry Roque, nagkikriticize na sa gobyerno, kinasuhan naman si Harry Roque. So, ang mga politiko, tayo ang naglalagay sa kanila, di po ba? Dahil naniniwala tayo doon sa mga sinabi nila nung kampanya. So, sa susunod,
siguro, kailangan nating pag-isipan na ng mabuti. Hindi lang dapat tayo basta-basta maniwala sa mga sinasabi nung kampanya. At ang titignan din natin, no, isa ding malaking bagay, no, yung politiko na nakaranas ng hirap, titignan din po natin yun. Kaysa naman sa politiko na lumaking nakahiga sa pera. Lumaki sa yaman, ipinanganak na mayaman, lumaki sa mayaman, kahalubilo ang mga alta sa syudad. So titignan din natin yun. Kasi itong mga halimbawa, mga oligarko, may grupo yan sila eh. Dito sa Pilipinas, mga mayayaman, may grupo yan eh. Dati, nagkakaaway-away pa yan eh. Yung halimbawa, yung isang oligarko, negosyante, na may alak, tas yung isang oligarko, negosyante rin na mayroon ding alak, yung alak na produkto nila, no? Nagkakaaway-away pa yan eh. SM, diba? Merong SM, merong dating Robinson. Ang Robinson yata, Gokong Wei yata yan, diba? SM, yung mga C. Nag-aaway-aaway pa sila, tapatan pa sila lagi, di ba? Pero ngayon, parang meron na silang grupo. Kailangan nilang mag-unite. Ano? At meron din grupo sa buong Asia. Hindi ko lang alam kung member lahat ng bansa ng Asia, no? Lahat naman ng oligarko sa bawat bansa, sa Pilipinas, oligarko sa Hong Kong, sa Japan, sa Taiwan, sa Singapore, lahat ng mga oligarko. Nag-put up sila ng parang asosasyon. At nag-create sila ng parang arbitral na pwede mong, pag nagkaroon sila ng problema sa bansa nila, pwede kang lumapit doon. At doon kang dumulog, magreklamo. Ganun nga yung ginawa ng mga Ayala doon sa Maynila, 'di ba dati parang ginagawang economic sabotage yung tubig. Nasa Davao yata si Pangulong Duterte at yung Malacanang nawala ng tubig. 'Di ba sabi niya pagbalik ko at walang tubig sa Malacanang, lulukutin ko yung mga pagmumukha nyo. Kasi pinagbabayad ang gobyerno ng 7 million yata yun o 4 million. Bilang lugi daw nung Maynila. Sabi ni Pangulong Duterte, pagbabayaran nyo gobyerno, nag-apply pa kayo, nagreklamo pa kayo sa international, sa Singapore. Napag-alaman ni Pangulong Duterte, yung nag-create pala nun, yung mga mayayaman sa Asia. Sila pala nag-create nun. Tapos pag ikaw nagreklamo ron, nag-apply, nag-file ka ng kaso, syempre papaburan ka. Isa ka sa mga member doon na nag-create ng institusyon na yon. Pag alaman ni, ay ganun pala yon. Sabi niya, hindi kami magbabayad dahil nga nasa batas daw yata yon. Hindi namin babayaran yan. Kapag hindi ka tumigil, yung Maynilad na yan, the Maynilad will take, the military will take over. Kukunin niya ng military at military ang mag-ooperate. Sumagot yung mga Ayala, hindi na namin sisingilin ang gobyerno. Hindi na namin sisingilin. Diba, napabalita yan. So, ang kukunin po natin, kung tayo mamimili, doon muna tayo tumingin sa nakaranas ng hirap. Kasi yung mga alta, iba ang tingin talaga niyan sa mahirap. Yung lumaki ng mayaman, iba talaga ang tingin nila sa mahirap. Hindi kagaya nung lumaki sa hirap, nakaranas ng hirap, nakakahalubilo nila yung mahihirap. Pero itong mga to, Bongbong Marcos, hindi ko nga alam kung nakakain ito sa karinderya.
So, malayo, no? Kay Pangulong Duterte. Pag kumain siya sa Davao, karinderya lang eh. Ito, kumakain sa hotel. Tapos, nagyayate. Iba-iba yung lifestyle nila, ibang-iba. So, dito ko nakita na iba. Pati ngayon sa mga oligarko ngayon. Iba yung yung gusto nilang, parang gusto nilang mangyari. Dahil lumaki sila sa yaman, ang gusto nila, kung paano mapaunlad yung mga negosyo nila, mga shares nila. Dahil ikaw nakaupo, tamang-tama yan. Kasi nagmi-meeting din yung mga yan eh. Tapos nahahaluan diba ng pulboron. So kung tropa nila, ang Pangulo, kailangan, ito na pagkakataon, kailangan kumita tayo malaki dito. Wala na po yung mga mahihirap. Hindi na nila nakikita yan. So, doon tayo sa, yun muna ang tingnan natin, yung nakaranas ng mahirap, lumaki sa hirap, doon muna tayo. Pero sasabihin natin, sabi ko nga, hindi porket mahirap, lumaki sa hirap, nakaranas ng hirap, okay na siya. Kumbaga, yun muna ang titignan natin. Yung mayaman at mahirap, medyo umiwas muna tayo sa mayaman. Doon muna tayo sa mahirap. Kasi sila nakakaintindi ng kung ano yung kalagayan nila, kung ano yung pakiramdam ng mahirap. Dahil nakikipaghalubilo sila sa mahirap eh. So, doon tayo muna tumingin. Yun lang naman ang sinasabi ko. At itong mga Duterte, kaya sila pinagtutulungan ngayon. Ang daming binangga ni Pangulong Duterte. Unang-una na mga oligarko. Siya lang ang presidente na bumangga sa oligarko. Ano yan? Ganun-ganun lang? Hindi na sila gagante? Natural, gaganti yan. Mga drug lord. Ang dami niyang binangga eh. Mga drug lord. Bilyonaryo yan. At ang kumikilos dyan, yung international drug lord. Kukuha lang yan, dog attack. Pera lang ang pakikilusin niya. Pwede na nilang atakihin si Pangulong Duterte bilang ganti. At least maperwisyo ka namin. Hindi ka man namin mapakulong. At least peperwisyuhin ka namin palagi. Hindi ka matatahimik, hindi ka magiging masaya. Ganun yung ganti na ginagawa nila. Sino pa? Sino pang mga binangga niya? Yung mga matitindi oligarko, mga drug lord, yung mga politiko na binanatan niya, si De Lima, pinakulong niya. Si De Lima, talaga namang tumanggap siya ng campaign fund galing kay anong pangalan no? Erwin Espinosa, di ba? Yung drug lord na si Erwin Espinosa, ikinanta siya. 5 million na nakuha niya. Hindi siya binibigyan ng kusa, siya yung nanghihingi doon sa drug lord. Dahil protector siya. Kaya nga siya nakulong. May mga ebidensya, may mga testigo. Ayun ang malupit nun, yung mga testigo na nagdiin sa kanya. Tapos tignan nyo yung mga post niya sa Twitter. Kala mo inosente siya sa pagdating sa droga. Yan yung mga galit na galit sa mga Duterte. Marami. Media nga rin galit eh. Bakit? Wala silang pakinabang eh kay Duterte. Dito kay Bongbong Marcos, ang dami nilang pakinabang. Kumakapal yung kanilang bulsa. Bumibigat yung bulsa nila. Kay Duterte, wala silang napala eh. Wala. Mga politiko, sila Trillanes, talagang gaganti yan.
Magtutulong-tulong na sila. Tulong-tulong na sila. Pabagsakin ang Duterte. Dahil malaki ang galit nila. So kaya maraming gumagastos. Bilyon-bilyon. Kumukuha sila ng tao para wasakin ng lahat ng Duterte. Go all out na sila. Eto na ngayon, yung impeachment, ang parang, kasi walang nangyayari. Kahit nagpatong-patong na sila. Walang nangyayari. Hindi nila mapabagsak si Vice President Sara. Yung kanyang popularity sa survey, nangunguna pa rin siya. At least, mataas pa rin siya kaysa kay Bongbong Marcos at Tambaloslos. Laging nasa taas si Sara. Bongbong Marcos nandito lang. Tambaloslos nandito. Ito na siguro yun. Sabi nila, impeachment, kailangan mawala na ito. Mawala na to bilang Vice President. Pero napaka-risky ng impeachment na gagawin nila kay Vice President Sara. Baka umalma ang militar. Baka umalma. Tapos, kapag yan sumablay, ano pa ikakaso nyo kay Vice President? Sumablay ang impeachment. Hindi pumasa. Kumbaga sa Kongreso. Sablay, hindi pumasa. O kaya naman pumasa sa Kongreso, bumagsak sa Senado. Na ibasura. Ano pa susunod mong ikaso? Mag-iimbento ka na naman. Wala na. So risky yan. Risky ang impeachment na yan. Ngayon po, malapit na ang midterm election. Makikita mo yung mga kalsada na may mga butas. Tinatapalan na po. Pag ako po bumabiyahe, nakikita ko yung mga lubak eh. Aba, may tapal na. Malapit na eleksyon. Kapag ganyan po mga ginagawa ng politiko sa inyo, huwag nyo nang iboto. Huwag nyo na iboto. Patagpi-tagpi lang. Bumili ka ng bagong short, t-shirt. Ganon. Hindi yung butas yung t-shirt, tatagpian mo lang. May pondo ang gobyerno. Diba? May pera. Asan yung pera? Igawa mo ng maayos na kalsada, yung bago. Hindi yung tatagpian mo lang. Pag ganyan na, patagpi-tagpi lang, ilang taong kang daan dyan, laging lubak. Tapos malapit na eleksyon, tatagpian. Huwag nyo na iboto po yun. So next time po, magkita-kita tayo. Bye-bye. Salamat sa panonood.